Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat. Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw po ang ating paksa na pag-usapan ay ang pang-25 na hadith mula sa hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah o sa 40 hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah. An Abi Dharr radhiyallahu anhu anna unasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadith ni Abi Dharr na sinabi ni Abi Dharr na may mga kasamahan si Propeta sallallahu alaihi wasallam na iba na kanilang sinabi kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na ya Rasulullah o sugo ni Allah dahaba ahlu duthuru bil ujur. Ibig sabihin ay nangunguna ang mga mayayaman o may mga kakayahan sa gantimpala. Sabi dito, yusalluna kama nusalli. Sila ay nagsasagawa ng sala katulad ng aming pagsasagawa ng sala. Wayasumuna kama nasum, at sila ay nag-aayuno katulad ng aming pag-aayuno. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim, ngunit sila ay nagbibigay ng kawang gawa o sadaka sa kanilang mga karagdagan o sobrang kayamanan. Qal awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi. Hindi ba sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong nilagay si Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo na maging sadaka ninyo? Inna bi kulli tasbihatin sadaka. Katotohanan na bawat tasbih, yung subhanallah, subhanallah, subhanallah ay sadaka. Bawat pagbigkas natin ng tasbih ay sadaka. Okay, dito sa hadith na ito, unang-una ay sinasabi dito na itong mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na mga mahihirap ay nagtatanong sila na kung saan, ya Rasulullah, ay nauuna yung mga mayayaman sa amin sa paggawa ng kabutihan. Dahil sila ay nagsasala katulad namin, nag-aayuno katulad namin, ngunit ang kanilang tinatawag na bagay na kung saan dito sila nauuna ay yung tinatawag na pagbibigay nila ng kawang gawa dahil sila ay may kayamanan. Ito yung kainaman ng mga tao na sila ay nagbibigay ng sadaka, nagbibigay ng tinatawag na kawang gawa mula sa kanilang kayamanan. Ito po ay kabilang sa kanilang kainaman. At sinabi, sila ay humingi kay Propeta sallallahu alaihi wasallam kung ano ang kanilang gagawin. At sinabi sa kanila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ito pagkainggit kundi ribtah. Sila ay ito ay mabuting pagkainggit na sila ay naghahangad na meron din silang kayamanan para sila ay makapagbigay ng sadaka. So sila ay naguunahan, ang mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay naguunahan sa kabutihan. Yan isa sa kanilang mga katangian. Kaya nga sila ay nagtanong kung ano yung bagay na maaring magawa din nila kahit na sila ay hindi mayayaman para sila ay makapagsagawa din ng sadaka. Kaya dito sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi ba't ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong binigay sa inyo na pwede niyong gawin na ito ay sadaka? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na inna bi kulli tasbihatin sadaka. Sa bawat pagsasabi natin ng tasbih o yung subhanallah, subhanallah ay sadaka. So yan ay maaring parabihin ng tao ang kanyang pagbibigay ng sadaka sa pamagitan ng tinatawag na tasbih. Ganun din, wa kulli takbiratin sadaka. At yung pagsasabi natin ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ay sadaka. Bawat bibigkasin natin ito ay sadaka. So ito ay sinabi sa kanila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga bagay na pwede nilang paramihin na ito ay katumbas ng sadaka sa gantimpala. Wa kulli tahmidatin sadaka. At lahat ng pagsasabi ng alhamdulillah ay sadaka. Bawat tayo magsabi ng alhamdulillah, 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 ito ay sadaka. Wa kulli tahlilatin sadaka. At yung pagsabi natin ng la ilaha illallah, la ilaha illallah, ay ito po ay sadaka ayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam.
Pagkatapos sinabi niya, wa amrun bil ma'rufi sadaqah. At yung pag-uutos ng kabutihan ay sadaqah. Wa nahyun an munkarin sadaqah. At yung pagbabawal ng kasamaan o masamang gawain ay ito ay sadaqah. Allahu Akbar. Pagpapayo sa kabutihan, ito ay sadaqah. At ang nabanggit sa hadith, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man makakita sa inyo ng isang gawain na masama ay ito ay tinatawag na pigilan niya sa pamagitan ng kanyang kamay o kakayahan kung meron siyang kakayahan. Kung wala ay sa kanyang dila, siya magpayo. Kung hindi pa rin ay sa pamagitan ng kanyang puso na ito ay hindi niya sinasang-ayunan na gawain kapag ito ay masamang gawain. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. At pati ang inyong pagsiping sa inyong mga asawa ay sadaqah. Sinabi, qalu ya Rasulullah, sinabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Ang isang tao ay meron siyang pagnanasa sa kanyang asawa na sa mga bagay na ito, siya ay gagatipalaan ni Allah. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ara'aytum law wada'aha fi haram akana alayhi fiha wizr? Kung ang sa pag-aakala niyo ang tao na ito ay gawin niya ito sa haram, ibig sabihin siya ay gumawa ng haram, imbis na dun sa asawa niya ay gumawa siya ng haram sa ibang mga babae. Ito ba ay ibig sabihin ba ito ba ay haram? So ito ba ay tinatawag na ibig sabihin na ito ay pinagbabawal, di ba? Dahil siya ay magkakasala doon. So dahil dito, kung ang kanyang ginawa na pagnanasa ay sa kanyang asawa, dahil ito ay halal, so ito ay magkakaroon siya ng gantimpala. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Fadhalika idza wad'aha fil halali kana lahu ajrun." Kung ang tao ay sabi niya, hindi ba kung ito ay gawin niya sa haram, siya ay magkakasala. Tama, siya ay magkakasala. Kaya kung ito ay gawin niya sa tinatawag na bagay na pinapahintulot sa kanya o yung tinatawag na halal, ay siya ay gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa ginawa niya yung pinahintulot sa kanya, yung halal sa kanya, ay yun ay gagantimpalaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi siya gumawa ng masama. Yan ay qiyas na ginamit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa mga aral na mapupulot dito ang mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sila ay naguunahan sa kabutihan. Sila ay naguunahan sa kabutihan na naghangad na makagawa sila ng marami kabutihan katulad dyan. Kabilang dyan yung sadaqah. Ganon din na ang mga tao ay pare-parehas sila sa sala. Ito yung gawain ng katawan. Ganon din yung pag-aayuno. Ngunit sa kayamanan ay nagkakaiba. Dahil may mga tao na mayroong kakayahan, may mga tao naman na walang kakayahan. Ngunit kung walang kakayahan ng isang tao, ay paramihin niya ang mga dhikr na ito na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ganoon din yung tinatawag na pag-uutos ng mabuti at pagpigil ng masama at yung intensyon ng tao sa paggawa ng kabutihan ay siya ay gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang bawat gawain na kung saan ay ito ay ibibilang sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na sadaqah. Kabilang sa aral na mapupulot natin dito ay ang biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay punong-puno ang biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kahit wala tayong kayamanan, ay maaari tayong magbigay ng sadaqah. Nakahalintulad ng gantimpala ng sadaqah, ang tasbih, tahmid, tahlil, yung subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, pag-utos ng kabutihan, pagpapayo, pagpipigil ng masama, at iba pang mga gawain na ito ay maaaring gantimpalan tayo dito ng sadaqah. At kabilang din sa kainaman ng mga may kayamanan, ay kapag ginamit nila ang kanilang kayamanan sa bagay na ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang dito, ay tatanong sa atin sa kabilang buhay, ay kung saan natin kinuha ang ating kayamanan at kung saan natin ginamit ang ating kayamanan. Kaya, narapat po sa isang mananampalataya na mag-ingat siya. Dapat ang pinagkukuhanan niya ng kanyang hanap buhay ay halal at kung saan ito ginagamit ay dapat ito ay sa mga bagay na ipinapahintulot ni Allah subhanahu
wa ta'ala. Nawa po ay gantimpalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang tayo sa mga tao na biniyayaan niya ng kayamanan at ito ay ginamit sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo lahat at bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.